Matibay ba yung hagdan mo? Parang wala man lang bakal. Graba? Kahit puro grabe, walang bakal eh. Nakakatakot na mahagdanan. Ang bigat na niya, no? Parang ang ikli. Sobrang hagdan ng tatay ko ah. Ewan ko lang kung matibay. Sige, bigatan mo yan. Asan tibay mo dyan? So ano ang masasabi niyo mga kasama sa napanood ninyo na video regarding sa paggawa ng stair or hagdan? Kung kayo magpapagawa ng inyong mga bahay at meron kayong second floor at magagawa kayo syempre ng hagdan. So ano yung dapat na proseso na sinusunod sa paggawa nito? So sa tingin niyo acceptable ba yung paggamit ng hollow block bilang hagdan? So comment down below para ma-discuss natin or ay kung ano man ang inyong mga paniniwala regarding sa topic na ito. So ang tanong, mali nga ba yung ginawa ng manggagawa doon sa isang bahay na kanyang ginagawa? So yung hagdan na kung saan ginamitan niya ng hollow block. So ito po yung pag-uusapan natin. So bilang example, ito yung ginagawa natin hagdan. So tingnan nyo siya. So wala pa nga siyang railing. So maglalagay pa tayo ng railing dito. So makita nyo, gawa siya sa konkreto. So ang mga hagdan ay isang critical na struktura na parte ng isang bahay. So kaya sa paggawa nito, kailangan ay mayroon tayong plano na sinusunod. So yung plano na yun ay dapat dinesign ng isang civil engineer o structural engineer. Siyempre para sa kapakanan ng mga gagamit ng bahay na yan o ng structure na yan. So dapat kasi ay nakadesign po yan ng tama. Kasi po ang hagdan ay isang structural element na kung saan nagkikiri po yan ng load. So pag dumaan tayo dyan, so mayroon po itong live load na pinubuhat. Tayo yun. At kung mayroon naman tayong iaakit ng mga gamit, mga appliances, equipment, o ano pang mga furnitures, so part po yun ng live load. So kaya mahalaga na dapat dinidesign ng tama ang hagdan. So papakita natin yung mga iba't ibang elemento ng hagdan. So para makita natin ano ba yung tamang makikita natin sa paggawa nito. So yun yung safe na construction method base sa plano na susundan natin galing sa structural plan. Okay, tingnan natin. So ito yung example ng isa sa mga project natin. So makita rito yung details ng isang concrete stair. So this is the stair plan. So titingnan mo to from the top. So makikita mo yung details dito. So kung ito yung stair plan, so ito yung mga bakal niya o yung mga reinforcement na required to hold the concrete in place, or ito yung reinforcement ng concrete natin.
So ito yung part ng landing, and this is the part of the steps. So from ground, so akyat tayo, ito yung mga steps, then landing, then steps going up. So ito yung top bar natin, top bar, then kapantay niyan sa ilalim may bottom bar tayo. So ang spacing nito ay 150 mm both ways. So ito 150 rin, yung 150 mm din yung spacing natin dyan. So yan po yung ating top bars and bottom bars. Then going up, from landing going up, so ito yung main reinforcement natin, itong mga to. So kung titingnan natin ang section, so ito siya from the ground floor level. So this is the ground floor level. And beneath sa ground floor natin, beneath sa ground floor level, nandun yung foundation niya, yung footing. So ito yung details. So kung makikita natin, may pundasyon siya. So may konkreto, may bakal. So naka-design po yan. So ito yung mga vertical bars niya papunta sa taas. Then pagdating dito, so ito yung mga main reinforcement natin. Ito papunta roon diretso sa landing. And also this main reinforcement din natin yan sa top bar. So near the support. So ito yung mag-hold nung bending moment, kasi may load yan eh. So yung load na ikikarry nung hagdan, so magkikreate siya ng moment dito tsaka dito. So kailangan natin yung bakal na yan to resist the bending moment. Then makikita natin sa step, kung ito yung step natin, ito. So ito yung bakal na kailangan ilagay. Then ito yung mga horizontal na bakal. Ito. Yung mga to. So titingnan mo sa plan. Ito yan, ito mga to. Yan. Mga horizontal bars. Ito yung mga horizontal bars na mag-hold sa steps. Then pagdating ng landing, so ito yung step, then landing, ito yung landing natin. So ito yung top bar, ito yung bottom bar. So spacing nito ay 150 mm. Okay, yun yung ibig sabihin na 150 mm na spacing. Ito. So yan, again, meron tayong top bars and bottom bars. So going up, so same din ng kanina. So mayroon tayong bottom bars and top bars na main reinforcement, and yung mga reinforcement para dun sa mga steps. Itong mga to. So hanggang dun sa second floor na po yan. Okay.
So ganyan po ka-detalyado dapat ang ating stair. So naka-design po yan. Kaya hindi yan dapat patsamba-tsamba. Para na rin po sa safety natin, safety ng mga gagamit ng building na yan. Okay? So mga kasama, I hope na nabigyan natin ng kunting paliwanag kung ano yung dapat nating gawin sa ating mga hagdan, lalo na kung ito ay konkreto or yung reinforced concrete. Yun lang. Follow for more.